Sa pangatlong taon ng aming kasal, palihim na lumipad papuntang ibang bansa ang asawa kong CEO. Para kitain ng lalaking first love niya. Pero hindi niya inaasahang makukunan sila ng sweet na litrato. At magte-trending pa sa internet. Nang natataranta siyang umuwi, pagkababa niya ng eroplano. Bumungad agad sa kanya ang sandamakmak na missed calls at messages. Pinakinggan niya ang pinakahuling voice message ate. Wala na si lolo mo. Tawagan mo ko agad kapag narinig mo to. Padilim ang mukha ni Liu Ruyan. Habang tinatawagan pabalik ang nakababatang kapatid na si Liu Yanran. Ano bang nangyari? Ilang segundong natahimik si Yanran. Alam niyang hindi pinakinggan ng ate niya ang buong voice message. Kaya inulit niya ito. Pumunta kanina si kuya sa ospital para bisitahin si lolo. Nakita ni lolo na nasa ibang bansa ka. At kasama mo pa si Mr. ito sa mga kumakalat na litrato. Sobra siyang nabigla, nagka-brain hemorrhage siya at kahit sinubukan siyang i-revive, binawian din siya ng buhay. Sobrang nawasak si kuya. Nang marinig ito, namutla ng husto si Liu Ruyan. Bumilis ang paghinga niya, at habang mahigpit na nakahawak sa cellphone ay nagtanong. Nasaan siya? Muling natahimik ng ilang segundo si Yanran bago sumagot. Hindi ko alam. Kaninang hapon pa pina-cremate ng pamilya mo. Inilibing ang mga labi ni lolo. Kaya hindi ko na rin alam kung nasaan si kuya ngayon. Ang alam ko lang, paglabas niya ng ospital. Mayroon siyang isang hiniling. Agad na nahulaan ni Liu Ruyan kung ano ang hiling ko. Nagtiim ang kanyang bagang. Hindi ako makikipaghiwalay. Ngunit nagpatuloy si Yanran. Pumayag na sina lola at tita. Sa gusto ni kuya na maghiwalay na kayo. Lalo pang dumilim ang mukha ni Liu Ruyan. At sa sobrang galit ay malakas na sinipa palayo ang malita sa tabi niya. Wala akong sinabing makikipaghiwalay ako. Pero, ate, sumobra ka na talaga ngayon. Napakadilim ng mukha ni Liu Ruyan at parang nakakakilabot itong tingnan. Napamura siya. Nanginginig naman sa takot sa isang tabi ang assistant niyang si Song Yaoji. Ngayon lang niya nakitang ganito kawalan ng kontrol si Liu Ruyan. Miss Liu. Minasahe ni Liu Ruyan ang pagitan ng kanyang mga kilay. Sa kabila ng madilim niyang ekspresyon, dinyal niya ang numero. Nagring ang telepono, pero walang sumasagot, kaya wala siyang nagawa kundi tawagan ang kanyang ina na si Madam Liu. Nang sagutin ang tawag, walang umimik sa kanilang mag-ina. Naramdaman ni Liu Ruyan na tila nanunuyo ang kanyang lalamunan. Pinigilan niya ang boses at sinabing, Ma, nasaan po si Moge? Magkasama ba kayo? Sa wakas ay nagsalita rin ang kanyang ina. Walang gana ang tono, at napakalamig. Hindi. May sasabihin pa sana si Liu Ruyan. Pero biglang inagaw ng kanyang amang si Liu Cheng ang telepono. At agad siyang pinagsalitaan ng masakit. Anong mabigat na kasalanan ba ang nagawa ko? Para magkaanak ng isang katulad mo. Umuwi ka ngayon din. Walang reaksyon sa mukha ni Liu Ruyan habang nakikinig. Pero lalong nanlalamig ang kanyang puso. Nasaan ba si Mogi ngayon? Sarili mong asawa, sa akin mo hinahanap. Tao ka pa ba? Binabalaan kita. Umuwi ka agad ngayon din. At yung lalaking nagngangalang ito o kung sino man siya, sabihin mo sa kanya, na ang isang kabit na tulad niya ay hinding-hindi makakatapak sa pamamahay ng mga Liu. Maliban na lang kung patay na kaming lahat. Nakaramdam ng kumikirot na sakit sa dibdib si Liu Ruyan. Gusto niya sanang magpaliwanag, pero dati, ang magpaliwanag ang pinakakinaiinisan niyang gawin. Hindi kami ganoon sa isa't isa. Ngumisi ng malamig si Liu Cheng. Wala nang kwenta kung totoo man iyan o hindi. Isa lang ang gusto ni Mogi ngayon. Diborsyo. Kung may natitira ka pang konsensya, ibigay mo na ang gusto niya. Nang marinig ni Liu Ruyan ang salitang hiwalayan, nanigas ang buong likod niya. At napakuyom ang kanyang mga kamao. Hindi ako makikipaghiwalay. At porke sinabi mong hindi, hindi na. Sino ka ba sa akala mo? Lalo lang nag-init ang ulo ng tatay ni Ruyan habang nagsasalita. Agad na binaba ni Liu Ruyan ang tawag. At kasabay nito ay ang lalong pagbigat ng kanyang dibdib. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Parang may gusto siyang sabihin. Pero sa huli ay wala siyang nasabi. Ma'am Liu, kailangan muna nating mahanap si Mr. Mo. Dahan-daang nag-angat ng tingin si Liu Ruyan. Halatang seryoso at madilim ang kanyang mukha. Habang nasa biyahe pa uwi sa mansyon. Walang tigil sa pagtawag sa akin si Liu Ruyan. Pero kahit ilang beses pa siyang tumawag, ni isa doon ay hindi ko sinagot. Sumandal siya sa upuan ng sasakyan.
habang mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Bilis-bilisan mo. Agad namang inapakan ni Song Yaoji ang selinyador. Ma'am Leo, nandito na po tayo. Binuksan ni Leo Ruyan ang pinto at nagmamadaling bumaba. Nakasunod naman agad sa kanya si Song Yaoji. Medyo tulala siya, habang pinagmamasdan ang nagmamadali at bal-isang paglakad ni Leo Ruyan. Medyo nagulat si Manang Zhang nang makita siya. Ma'am, nakauwi na po pala kayo. Salubong ang mga kilay ni Leo Ruyan. Pero nakapako ang tingin niya sa second floor. Nandito ba si Muge? Sumagot si Manang Zhang. Wala po, dahil nakita nitong masama ang timpla ng mukha niya. Hindi napigil ang magtanong ni Manang Zhang. May problema po ba? Hindi siya pinansin ni Leo Ruyan. At mabilis na umakyat sa itaas. Pagkabukas niya sa pinto ng kwarto, nakita niya ang lahat, at kumpleto pa rin ang mga gamit. Pati na rin ang laptop at mga personal kong gamit. Pero sa kabila nito, hindi pa rin siya mapakali. Kahit nandito pa ang lahat ng gamit ko. Wala naman na ako dito. Hindi nga niya alam kung nasaan ako eh. Gusto niya akong makita. Ngayon din mismo, madilim ang ekspresyon ni Leo Ruyan. Habang pumipihit siya pababa ng hagdan. Kakababa lang ni Manang Zhang ng telepono. Tumingala siya sa aming dalawa. Bakas ang gulat sa mukha niya. Napatigil sa paglalakad si Leo Ruyan. At matalim siyang tinitigan. Sino yung tumawag? Halatang hindi pa rin makapaniwala si Manang Zhang. Si Mr. Mu po. Sabi niya, pwede na raw po akong umuwi sa probinsya. At hindi na raw po siya babalik kailanman. Bahala na raw po ako kung anong gagawin ko sa mga gamit sa kwarto niya. Lalo pang dumilim ang mukha ni Leo Ruyan. Ano pang sinabi niya? Litong umiling si Manang Zhang. Wala na po, Seniora. Ano po bang nangyari? Maayos naman po ang lahat kaninang umaga, di ba? Pumikit ng mariin si Leo Ruyan. Hinanap niya ang numero ng ate kong si Muyang Xuan. At saka ito tinawagan. Akala ni Leo Ruyan ay wala na namang sisigat sa tawag niya. Nang biglang marinig ang malamig na boses ni Muyang Xuan sa kabilang linya. Presidente Leo, mababa ang boses ni Leo Ruyan. At pambihirang may bahid ng pagmamakaawa ang tono nito. Nasaan si Muge? Gusto ko siyang makita. Pagkarinig sa boses ni Leo Ruyan. Agad na nanlamig ang ekspresyon ni Muyang Xuan. Nasa pamilya Leo na ang papeles ng diborsyo. Pakipirmahan na lang yun kapag may oras ka. Nakikiusap ako palayain mo na ang kapatid ko. Maawa kahayaan mo na siyang mabuhay ng payapa. Pagkasabi nun, binabaan na agad siya ni Muyang Xuan ng telepono. Naputol na ang linya. Nagmamadaling bumaba ng hagdan si Leo Ruyan. At dumiretso papalabas ng pinto. Sa lumang mansyon. Opo. Pinagmasdan ni Manang Zhang ang dalawa habang umaalis. Hindi pa rin niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari. Maliwanag ang buong mansyon ng pamilya Leo. Pero nakakasakal at ang bigat ng tensyon sa loob. Nakasuot ng itim ang buong pamilya bilang pagluluksa. Bilang pagbibigay galang sa pagpanaw ni Lolo Mu. Pagkapasok pa lang sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Leo Ruyan. At saka siya tuluyang lumuhad sa harapan ng lola niya. Nang inag ang paus niyang boses nang magsalita. Lola, nasaan si Muge? Gusto ko siyang makita. Nakapikit lang ang lola, habang patuloy na iniikot sa kamay ang kanyang mga butil ng dasalan. At tuluyang binaliwala si Leo Ruyan. Napayuko na lang si Leo Ruyan. Bakas ang paninigas ng kanyang mukha. Nasaan siya? Napabuntong hininga ang mama niya. Walang hiningi ni isang kasing si Muge. Pero ipinagbukas pa rin namin siya ng isang trust fund. At inilipat na rin ng lola mo ang mga shares niya sa kanya. Kung wala ka ng tanong, pirmahan mo na yan. Nanigas ang buong katawan ni Leo Ruyan. Habang nakatitig sa mga papeles ng diborsyo na iniabot ng mama niya. Nanginginig ang mga kamay niya nang kunin iyon. Paglipat niya sa pinakadulo, nandoon nga ang pirma ko. Nanggigil siyang hinawakan ng mahigpit ang mga papeles. Malamig siyang tiningnan ng papa niyang si Liu Cheng. Lumapit ito sa kanya. Sa tingin mo, gugustuhin pa ba niya na makita ka? Asawa ko si Muge. Hahanapin ko siya. Kahit pabaliktarin ko ang buong syudad na ito. Mahahanap ko rin siya. Pagkatapos ay matalim siyang tumitig kay Song Miyaoji. Tawagan mo si Director Wang. Sabihin mo, kailangan niyang mahanap si Muge bago mag-umaga. Namula sa tindi ng galit si Liu Cheng. Nilapitan siya at marahas na hinablat ang kwelyo niya. Saka sumigaw sa mukha niya. Ngayon mo lang naisip na asawa mo siya. Nung kailangan ka niya, nasaan ka?
Napalunok si Liu Ruyan. Paos ang boses na sinabi niya. Kaya kung magpaliwanag sa kanya. Pinutol siya ni Liu Cheng. Ito lang ang itatanong ko sa'yo. Tinupad mo ba ang mga pangako mo kay Muge? Niloko mo ba siya? Hindi makapagsalita si Liu Ruyan. Hindi niya tinupad. At totoong niloko nga niya si Muge. Ayoko lang naman na mag-isip siya ng kung ano-ano. Hindi kami magkarelasyon ni Ito Cheng. Lilinawin ko ang lahat kay Muge. Lumapit ang ginang Liu. Tahimik siyang tinitigan. At pagkaraan ng ilang sandali ay bumantong hininga. Nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Tumingin siya sa ginang Liu. At lamambat ang boses, Ma. Sabihin niyo po sa akin. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Hayaan niyo po akong makita siya. Umiling ang ginang Liu. Hindi sa ayaw kitang payagan. Kundi dahil kahit kami ng papa mo, hindi rin namin alam. Ngumisi ng malamig si Liu Cheng. Bakit sa tingin mo, ni walang paburol? At inilibing na lang siya agad. Dahil ang totoo niyan, ayaw na niyang makilala pa bilang asawa mo. At lalong ayaw niyang pumunta ka. Liu Ruyan, hindi ka karapat-dapat na maging asawa niya. Nakatayo lang doon si Liu Ruyan, bakas ang kawalan ng pag-asa. Tila hindi naiintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Dahan-daang iminulat ng matandang ginang Liu ang kanyang mga mata. Nawala na ang maamo nitong mukha. Kung itinuturing mo pa rin akong lola mo, pirmahan mo ang papeles ng diborsyo. Huwag mo na siyang hahanapin pa. Huwag mo nang guguluhin pa ang buhay niya. Nanlamig ang buong pagkatao ni Liu Ruyan. Ngayon lang niya naramdaman ang ganitong klaseng kawalan ng laban. Nakayuko lang siya. Akma na sana siyang aalis. Habang nakatingin sa pagtalikod ni Liu Ruyan. Matalim na nagsalita si Lola Liu. Kung ipagpipilitan mo pang hanapin ang lalaking iyon. Mula ngayon, hindi ka nakabilang sa pamilya Liu. Pahigpit na naikayam ni Liu Ruyan ang kanyang mga kamao. Sa huli, umalingaw-ngaw ang isang mapait niyang tawa. Hindi na siya tumuloy sa pag-alis. Sa halip, humarap siya. At dahan-daang lumuhad. Lola, patawad po. Hindi ko po kaya. Habang hindi ko po nahahanap si Muge. Luluhod ako rito hanggang sa lamambat ang puso nyo. Hanggang sasabihin nyo kung nasaan siya. Batid din naman ni Liu Ruyan. Na si Lola mismo ang nagtago kay Muge. Tiningnan lang siya ni Lola Liu at tumayo na. Agad lumapit si Madam Liu para akayin ang matanda. Napaismed lang si Liu Cheng. At tinalikuran na rin siya pabalik sa kwarto. Sa loob ng malawak na mansyon. Matagal nang nagsilayo ang mga katulong. Tanging si Liu Ruyan na lang ang naiwang nakaluhod sa sahig. Kasama si Song Yaoji na nakatayo sa kanyang tabi. Napatiimbagang ang asistanteng si Song Yaoji. Bago tuluyang lumuhad din. Ma'am, nakayuko lang si Liu Ruyan. Dahil sa anino ng ilaw, hindi maaninag ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mahinang bumulong si Song Yaoji, Ma'am. Gusto niyo po bang magpadala ako ng mga tauhan para palihim na hanapin si Mr. Mo? Bahagyang nag-angat ng tingin si Liu Ruyan. At tipid na ngumiti ng mapait. Kung mismong si Lola ang nagtago sa kanya. Hinding-hindi natin siya mahahanap. Nang marinig ito ni Song Yaoji. Nawalan siya ng imik. Kung ganon, luluhod na lang po ba talaga kayo rito? Biglang pumasok sa isip ni Liu Ruyan ang mukha ni Lolo Mo. Huli niyang naikayam ang kanyang mga kamao. At mapait na natawa sa sarili. Dapat lang nalumuhad ako. Napatiimbagang ulit si Song Yaoji. Kung ganon, sasamahan ko po kayo rito. Dahan-daang ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Paos ang kanyang boses. Bakas ang sobrang pagod at kawalan ng lakas. May iba ka pang kailangang gawin. Ano po yun, Miss Liu? Dahan-daang iminulat ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. May dumaang talam sa kanyang mga tingin. Alamin mo kung anong kwento sa likod ng mga litratong yan. Mabilis na tumayo si Song Yaoji. Masusunod po, Miss Liu. Aalamin ko po agad. Hindi na umimik si Liu Ruyan. Nakaluhod siya ng tuwid sa bulwagan. At ang tanging laman ng isip niya ay ang mukha ko. Sa loob ng ospital, parang nanaginip ako ng napakahaba. Napanaginipan kong buhay pa raw ang mga magulang at lolo ko. Masaya raw kaming nagbabakasyon bilang isang pamilya. Pero biglang nagbago ang eksena. Nakita ko ang mga magulang ko na naliligo sa sarili nilang dugo. At ang lolo ko na nakahimlay sa burol. Napabangon ako mula sa masamang panaginip na yun. Narinig ng kaibigan kong si Chu Chen ang ingay. Kaya nagmamadali siyang pumasok sa kwarto. Muge, ayos ka lang ba? Binangungot ka ba? Sakto namang bumukas ang pinto. Mr. Chu, gising na po ba si Mr. Mu?
Tumingin ako sa pamilyar na mukhang yun. Auntie Wang, anong ginagawa niyo rito? Halo-halo ang emosyon sa mukha niya, at bakas ang awa habang nakatingin sa akin. Tumawag kasi sa akin ang lola mo. Pinapabalik niya ako para alagaan ka. Mula ngayon, ako na ang magbabantay sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-alala. Hindi ko kayang tanggihan ang kabaitan ni lola. Gusto ko sanang ngumiti, pero hindi ko talaga magawa. Naiintindihan ko po, Auntie Wang. Kayo na po sana ang bahala sa akin. Pagkatapos noon, kinuha ko ang sopas na dala niya. Makalipas ang 10 minuto, nang makita ni Auntie Wang na ubos ko na ang sopas. Niligpit niya ang mangkok at kutsara. Moge, nasa labas lang ako, ha? Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Tumango ako. Salamat po, Tita Wang. Magkasunod silang umalis. Lumingon ako sa cellphone na nasa bedside table. Kinuha ko ito para tingnan. Puro missed calls lahat mula kay Liu Ruyan. Walang pag-aalinlangan, lahat ng contact details ni Liu Ruyan ay binura ko at tuluyan siyang block. Samantala, nakaluhod naman si Liu Ruyan sa sala ng lumang mansiyon. At paulit-ulit na tinatawagan ang number ko. Nang mapagtanto niyang hindi na talaga siya makakapasok, nanghihinang ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang cellphone. Mapait siyang napangiti sa sarili. Hindi niya maintindihan. Isang pagkakamali lang naman ang nagawa niya. Pero bakit humantong sa ganito ang lahat? Kalagitnaan ng gabi, lumabas si Ginang Liu para uminom ng tubig. Tiningnan niya si Liu Ruyan na nakaluhod pa rin doon. Kumunat ang noo niya at malamig na sinabi, "Nasa huli talaga ang pagsisisi." Binalaan na kita noon pa, na huwag nang makipaglapit sa pamilya Jiang. Lalo na sa magkapatid na yun. Pero kailan ka ba nakinig sa akin? Sa paus at tuyot na boses, sumagot si Liu Ruyan. Gusto ko lang makita si Moge kahit isang beses lang. Kahit gusto pa akong hiwalayan ni Moge. Kailangan niyang sabihin yan sa akin ng harapan. Kung hindi, hinding-hindi ko pipirmahan ang papeles na to. Palamig na sumagot si Ginang Liu. Wala na sa kamay mo ang desisyon ngayon. Sa pamilyang to, walang pwedeng sumuway. Sa lola mo, dahan-daang inangat ni Liu Ruyan ang kanyang kamay para abutin at hawakan ng ina. Ma, tila may bamara sa lalamunan ni Ginang Liu. At natulala siyang tiningnan ang kanyang anak. Mula nang lumaki at magkaisip ito. Bilang mag-ina, bihira na silang maging ganito kalapit sa isa't isa. Mariing kinagat ni Ginang Liu ang kanyang labi. At dahan-daang yumuko para pantayan siya. Alam mo ba, bago pumanaw si lolo mo, kung ano ang huli niyang ibinilin. Gusto ka sana niyang makita. Alam mo ba yun? Nanigas ang buong katawan ni Liu Ruyan. Mariin siyang nakatitig sa kanya. Tahimik lang siyang tiningnan ni Ginang Liu. Pero hindi ka naman makontak. Hanggang sa nakita na lang ni Lolo sa kwarto niya sa ospital. Yung litrato ninyo ng isang lalaki. Napapikit na lang si Liu Ruyan. Basag ang kanyang boses. Anong-anong litrato? Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Ginang Liu. Pero malamig pa rin itong nagpaliwanag. Yung litrato ninyo ng lalaking yun na si Ito Cheng sa loob ng ospital. Kung anumang ginawa nyo, ikaw lang ang nakakaalam niyan. Mapait na napangiti si Liu Ruyan sa sarili. Nabali ang binti niya at nag-hunger strike pa siya. Hindi ko naman pwedeng panoorin na lang siyang ganun. Nangako ako sa kanya. Oo nga, nangako ka kay Ito Cheng na aalagaan mo ang kapatid niya. Pero Ruyan, paano naman ang pangako mo sa sarili mong asawa? Hindi ko talaga alam. Kung nalaman ko lang sana, hindi na sana ako pumunta dun. Magusto ko siyang makita. Kailangan ko siyang makita. Umiling lang si Ginang Liu. Hindi sa ayaw kong sabihin sa'yo, kundi ang lahat ng ito. Lola mo mismo ang nagayos. Kahit nung nilibing si lolo mo, hindi man lang tayo nakapunta sa sementeryo. Hanggang sa labas lang tayo naghihintay sa malayo. Sabi ng lola mo hiyang-hiya siya kay lolo mo. Wala na siyang mukhang may haharap sa kanya. Pagkarinig nito ni Liu Ruyan, dahan-dahan niyang binitawan ang kamay ng kanyang ina. Kung ganun luluhod ako rito hanggang sasabihin sa akin ni Lola. Sa pagkakataong ito, bigla na lang sumulpot ang kanyang amang si Liu Cheng. Narinig nito ang sinabi ni Liu Ruyan. At agad itong sumigaw, "Kalokohan. At talagang luluhod ka lang dyan. Wala ka na bang pakialam sa kumpanya, ha?" Ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Walang kemo emosyon ang kanyang mukha. "Nandyan naman po kayo," galit na sinabi ni Liu Cheng. "Tama nga ang nanay mo. Kung alam mo lang na aabot sa ganito, edi sana, hindi mo na lang ginawa noong una.
Sa sandaling iyon, biglang sumikip ang dibdib ni Liu Ruyan. Hindi niya mapigilan ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Napayuko siya, habang nakatukod ang isang kamay sa sahig. Napakunot ang noo ni Ginang Liu. Anong nangyayari sa'yo? Lumapit din si Liu Cheng. Mabilis siyang humakbang at yumuko sa tabi niya. Kahit panay ang reklamo niya, tunay na anak niya pa rin ito. Muling napakunot ang noo ni Ginang Liu. Namumutla na ang mukha ni Liu Ruyan. Namumuo ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Bigla siyang nagsalita ng may diin. Sabi ko, umuwi na kayo at magpahinga. Pagkarinig nito, ang mukha ni Liu Cheng na kanina'y puno ng pag-aalala, ay biglang nagdilim. Wala kang utang na loob. Kung gusto niyang lumuhad, edi hayaan niyo siyang lumuhad. Uuwi na tayo at magpapahinga. Akmang magsasalita sana si Ginang Liu. Pero sa huli ay wala siyang nasabi. Binigyan na lang niya ito ng malalim na tingin. Nakatukod pa rin ang isang kamay ni Liu Ruyan sa sahig. Habang kumakalat ang matinding kirot sa buong dibdib niya. Unti-unting bumalik sa isip niya ang araw na iyon. Ang alaala nang ihatid ko siya sa airport. Ilang araw bago ka umuwi. Kung walang magiging aberya, 3 araw. Dahan-dahan akong tumango, at saka ko siya niyakap. Sige, hihintayin kita sa bahay. Marahan niyang hinaplos ang aking ulo. Habang may ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang unang beses niyang bumiyahe para sa trabaho. Na inihahatid siya ng kanyang asawa. Ang sarap sa pakiramdam, kahit na pinilit lang niya itong mangyari. Nang paakay na siya ng eroplano. Lumingon siya saglit, at tiningnan akong nakatayo lang doon, pinagmamasdan siyang umalis. Bigla tuloy parang ayaw na niyang pumunta sa Haicheng. Kaya sinabi niya sa assistant niyang si Song Yaoji. Parang nagsisisi na ako. Nagtanong si Song Yaoji nagsisisi po saan, President Liu. Hindi ko na sana binuksan ang branch natin sa Haicheng. Napa-speechless na lang si Song Yaoji. At nasabi na lang na nakakatakot talaga ang pag-ibig. Dahan-daang naglaho ang mga alaalang iyon. Dahan-daang umayos ng luhod si Liu Ruyan. Nakakatakot nga talaga. Ngayon lang niya na-realize kung gaano kahalaga sa kanya si Muge. Kinaumagahan, kumatok si Madam Liu sa pinto ng kwarto ni Lola. Pagod na nakasandal ang lola sa headboard ng kama habang nagdarasal gamit ang prayer beads nito. Nakaluhod pa rin ba siya sa ibaba? Tumango si Madam Liu. Opo, isang buong gabi na po siyang ganyan. Dahan-daang ipinikit ng lola ang kanyang mga mata. Ano ba talaga ang nangyari sa kanila ng lalaking iyon? Gaano karami ang alam mo? Hindi na naglihim pa si Madam Liu. Makalipas ang ilang minuto, narinig na ng lola ang buong kwento. Napabuntong hininga siya. Ganyan talaga ang tadhana. Siguro nga hindi sapat ang tadhana para sa dalawang batang iyan. Halos tanghali na nang bumaba ng hagdan ang lola. Naghihintay sa sofa ang mag-asawang Liu. Nang makita nila ang lola na bumababa, tumayo silang lahat. Iniangat ni Liu Ruyan ang kanyang ulo. Pula at mugto ang kanyang mga mata. Lola, gusto ko pong makita si Muge. Hayaan niyo po sana akong makita siya kahit isang beses lang. Malamig siyang tiningnan ng lola. Ayaw ka nang makita ni Muge. Kahit kailan ayaw na niya. Nang marinig muli ang mga salitang iyon, mahigpit na naikayam ni Liu Ruyan ang kanyang mga kamao. Matagal siyang natahimik, pagkatapos ay napangiti siya ng mapakla. Kaya hindi niyo na po ba ako papayagang makita siya? Mahigpit na napakunot noo ang matanda. Kapag nagkamali, dapat marunong umamin. Bahagyang napangisi si Liu Ruyan. At walang emosyong nagsalita. Wala po akong sinabing hindi ako aamin. Pero gusto kong humingi ng tawad ng harapan. May diin ang boses ng matanda nang sumagot. Pero tingnan mo rin kung gusto ka pa ba niyang bigyan ng pagkakataon. O baka naman ipipilit mo na naman ang gusto mo sa kanya. Parang patalim na tumarak sa puso ni Liu Ruyan ang mga salitang iyon. Palagi na lang kasi niyang pinipilit si Muge. Sa pag-aakalang kontrolado niya ang lahat. Lumapit ang matanda dala ang kanyang baston. At ilang beses na hinambalos ang likod ni Liu Ruyan. Napasinghap sa gulat ang mag-asawang Liu. Pero isang malamig na tingin lang ang ipinukol sa kanila ng matanda. Kung buhay pa ang tatay niyo, mariin at galit nitong sabi. Malamang binali na noon ang isang binti ng babaeng to. Pagkarinig nito, biglang natahimik ang mag-asawa. Naalala kasi nila kung gaano kalupit at kabilis mag-init ang ulo ni Lolo Liu. Hinambalos ng matanda si Liu Ruyan ng mahigit 10 beses. Nanatiling tuwid ang likod ni Liu Ruyan. Ni hindi man lang siya dumaing. Tiniis niya ang lahat ng sakit. Pinapalo kita dahil wala kang utang na loob.
At bilang asawa wala kang katapatan. Sa huli, pinilit tumayo ni Liu Ruyan. Manhid na ang kanyang mga tuhod matapos siyang paluhurin ng buong gabi. Pero sa huling hibla ng lakas niya ay nakatayo pa rin siya. Malamig at matigas siyang nagsalita. Bawat salita ay may diin, pwede niyo po akong pagbawalang makita siya. Pero mamatay man ako, hindi ako makikipagdiborsyo. Pagkasabi nun, tumalikod siya at tuluyang umalis. Wala na ang dating sigla at taas noong tindig na palagi niyang taglay. Kanina pa alalang-alala si Song Yaoji kay Liu Ruyan. Kaya maaga pa lang, naghihintay na siya sa labas ng pinto. Pagkakita niyang lumabas si Liu Ruyan, nagmamadali siyang lumapit para alalayan ito. Ma'am Liu, ayos lang po ba kayo? Ay nalalayan niya si Liu Ruyan papasok sa sasakyan. Tiningnan ng malalim ni Liu Ruyan ang lumang mansyon. Sa Mo Corporation, pupuntahan natin si Mu Yongxuan. Tumango si Song Yaoji. Masusunod po, President Liu. Pumikit si Liu Ruyan at sumandal sa upuan. Sa sementeryo tayo. Makalipas ang 1 oras, nakarating na sila sa sementeryo. Tiningnan ni Liu Ruyan ang bagong lapida at mga sariwang bulaklak. Dahan-dahan siyang lumuhad. Tahimik lang na nakabantay sa tabi niya si Song Yaoji. Tinitigan ni Liu Ruyan ang litrato ng matanda sa lapida. Bumakas ang matinding lungkot sa mga mata niya. Lolo mo, patawarin niyo po ako. Sabi ng kapatid kong si Liu Maran. Nang makita niyo raw po ang mga litrato nila ni Ito Cheng. Kaya kayo inatake sa puso, kasalanan ko. Ako ang naging dahilan ng pagkawala niyo, Lolo. Buong-buo po ang pananagutan ko rito. Pagkasabi nito ni Liu Ruyan, tahimik na lang siyang nanatiling nakaluhod sa harap ng lapida. Hindi niya namalayan kung gaano nakatagal ang lumipas. Nag-alanganing magsalita si Song Yaoji. President Liu, yumukod ng 3 beses si Liu Ruyan bago siya tumayo. Tiningnan niya ng malalim ang litrato bago siya tumalikod at naglakad paalis. Yumukod din sa lapida ang assistant na si Song Yaoji. Bago siya sumunod, habang nakatingin siya sa likuran ni Liu Ruyan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding lungkot at pangungulila mula rito. Kaya napabuntong hininga na lang siya. Bakit naman umabot sa ganito? Maayos na sana ang lahat. Tapos bigla na lang nagkaroon ng malaking pagkakamali. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang telepono niya. Tiningnan muna ng assistant ang likod ni Liu Ruyan. Bago niya sinagot ang tawag. Hello, boses ni Xiao Shuang ang nasa kabilang linya. Assistant Song, wala po talaga akong alam sa plano ni Mr. Ito. Hindi naman po siguro magagalit sa akin si President Liu, di ba? Sumagot naman si Song Yaoji. Basta't sabihin mo lang ang totoo. Natahimik muna ng sandali si Xiao Shuang bago napabuntong hininga. Sige, sasabihin ko na. Inabot ni Song Yaoji ang cellphone kay Liu Ruyan. Miss Liu, si Xiao Shuang po. Kinuha ni Liu Ruyan ang cellphone. At nagsalita sa isang malalim at paos na boses. Kahit nasa kabilang linya, ramdam na ramdam ni Xiao Shuang ang nakakikilabot niyang presensya. Kaya naman nauutal siyang nagpaliwanag. Miss Liu, ngayon ko lang din po nalaman. Wala naman po talagang nangyari sa binti ni Kuya Ito. Hindi po talaga siya nabalian. At wala rin pong nangyaring operasyon. Binayaran po ni Kuya Ito ang mga doktor doon para magsinungaling. At yung mga litrato, siya rin po ang nag-utos sa akin na kunan iyon. Mahigpit na napakuyong si Liu Ruyan sa kanyang cellphone. Dahan-dahan siyang nagsalita, may ipapagawa ako sa iyo. Pagkatapos ng tawag, matagal munang pinakalma ni Xiao Shuang ang sarili bago siya pumasok. Pagtingin niya sa loob, nakita niyang nagtatawanan pa si Ito Cheng at ang doktor nito. Napatiimbagang siya at napakuyom ang mga kamao. Habang umaalingaw sa kanyang isipan ng malupit at walang awang utos ni Liu Ruyan. Kung ayaw niyang umakyat sa entablado, siguruhin mong hindi na siya makakasayaw pa kahit kailan. Matalinong tao si Xiao Shuang. Kaya imposibleng hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Liu Ruyan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone. Inayos ang sariling ekspresyon. At tuluyan nang itinulak ang pinto papasok. Kuya Ito, ibinili kita ng mga prutas. Anong gusto mong kainin? Saglit siyang tiningnan ni Ito Cheng. At pabaliwalang sumagot, melon na lang. Ngumiti naman si Xiao Shuang. Sige, Kuya Ito. Samantala, habang nagmamaneho si Song Yaoji, narinig niya ng buo ang utos na iyon. Pero ni Katie Ting ay hindi siya nakitaan ng gulat. Miss Liu, saan po tayo susunod na pupunta? May bahid ng pagod ang mukha ni Liu Ruyan. Sumulyap siya sa labas ng bintana.
sa Mo Corporation. Hindi na ito ikinagulat ng assistant na si Song Yaoji. Dahil alam niyang gusto nitong hanapin kung nasaan si Mr. Mo. Wala tayong ibang magagawa kundi humanap ng paraan mula sa mga taong ito. At hindi pa rin isinasa publiko ang balita tungkol sa pagpanaw ni Don Mo. Kaya hindi pa ito alam ng publiko. Kakaalis lang ni Wozin mula sa opisina bitbit ang mga dokumento. Papunta sana siya kay Mo Yang-suan para magpapirma. Nang makasalubong niya si Liu Ruyan na kalalabas lang ng elevator. Napataas ng kilay si Wozin. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Liu Ruyan. Kaya sumenyas na lang siya para magpaubaya. Bahagyang tumango si Liu Ruyan. Bilang tanda ng paggalang. At dumiretso na siya sa opisina ni Mo Yang-suan. Napasingkit ang mga mata ni Wozin. Kapansin-pansin ang mga lukot sa damit ni Liu Ruyan kanina. Nabingi pa ang kanyang necktie. At namumula rin ang kanyang mga mata. Mukhang hindi naging maganda ang araw nitong si Presidente Liu kahapon. Akala ni Mo Yang-suan ay si Wozin ang papasok. Nang makita niya si Liu Ruyan, tila hindi na rin siya masyadong nagulat. Presidente Liu isang taong napakaabala at halos hindi na mahagilap. Bigla kang napabisita rito. May kailangan ka ba? Sumulyap kay Mo Yang-suan ang assistant na si Song Yaoji mula sa tabi. Napakasarkastiko naman ng sinabi niyang iyon. Taimtim namang nakatitig sa kanya si Liu Ruyan. Nasaan si Muge? Presidente Liu, si Ginang Liu ang nag-asikaso kung saan siya titira. Kahit pa alam ko, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Napakunot ng noo si Song Yaoji. Hindi na siya nakapagpigil at nagsalita, Presidente Mo. May hindi lang po pagkakaunawaan sina Presidente Liu at Ginoong Mo. Hindi naman po kasi, itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kamay para patigilin siya. Sa gusto pa sana nitong sabihin. Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Kahit gusto pa niyang makipaghiwalay sa akin. Kailangan niya pa ring pakinggan ang paliwanag ko. Gusto kong marinig mismo mula sa kanyang bibig. Nakaupo lang sa silya si Mo Yang-suan. Nakatingala at nakatingin sa kanya. Tingin ko hindi na yan kailangan pa. Mo Yang-suan, hayaan mo na akong makita siya. Lalo namang naging malamig ang ekspresyon ni Mo Yang-suan. Tumayo at tinitigan siya ng seryoso sa mga mata. Presidente Liu, ilang beses na kitang binalaan noon. Nagmakaawa pa nga ako sa'yo. Nagmakaawa akong tratuhin mo naman siya ng maayos. Napalunok na lang si Liu Ruyan. Habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nang makita ito ng asistanteng si Song Yaoji. Hindi niya napigil ang magsalita para ipagtanggol si Liu Ruyan. Presidente Mo, mabuti po ang pakikitungo ng presidente namin kay Ginoong Mo. Isa lang po talaga itong malaking hindi pagkakaunawaan. Bahagyang tumango si Mo Yang-suan, sige. Misunderstanding kahit pa sabihing hindi nyo ito sinadya. Ngunit isang buhay ang nawala. Sino ngayon ang magbabayad sa pagkakamaling ito? Ikaw ba o si Presidente Liu? Biglang bumigat ang dibdib ni Song Yaoji. At bakas ang pait sa kanyang mga mata. May kasalanan ba talaga si Presidente Liu? Siyempre, mayroon. Ang pagkakamali niya ay hindi na sana siya nakipagkita pa kay Yi Tengcheng. Lumabas si Mo Yang-suan mula sa kanyang desk. At lumapit sa tabi ni Liu Ruyan. Presidente Liu, sinadya mo man o hindi. Dahil sa iyo at sa lalaking nasa likod mo. Nawalan ng mahal sa buhay si Muge. Kaya kahit anong gawin mo. Hinding-hindi ka na niya mapapatawad habang buhay. Napapikit na lang si Liu Ruyan. At sa huli ay wala na siyang nasabi pa. Tinalikuran niya ito at naglakad paalis. Nang makita ito ni Song Yaoji, tiningnan niya muna si Mo Yang-suan. Bago siya sumunod at umalis din. Ngunit nang akmang lalabas na sana ang dalawa mula sa opisina. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Mo Yang-suan. Liu, kung ako sa'yo, mahihiya na akong magpakita pa sa kanya. Ang mga nawala sa kanya, kailanman ay hindi na maibabalik pa. Para kay Song Yaoji, ang bawat salitang binitawan ni Mo Yang-suan ay tila mga patalim. Napakasakit nitong pakinggan. Tiningnan niya ang babaeng nasa harapan niya. At parang nakita niya ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Dahilan para labis na magulat si Song Yaoji. Pag-alis mula sa kumpanya ng pamilya mo, ang assistant na si Song Yaoji ay sumulyap kay Liu Ruyan na nakaupo sa likod. Boss Liu, saan po tayo susunod? Tahimik na lumingon si Liu Ruyan sa labas ng bintana. Bumalik tayo sa kumpanya. Medyo nagtaka si Song Yaoji at napatingin sa kanya. Nag-aalangang nagtanong, paano po si Sir Mo? Hindi po ba natin siya hahanapin? Napapikit ng mariin si Liu Ruyan.
Sa tulong ni Seniora Leo, hindi natin siya basta-basta mahahanap. Pero kaya kung maghintay, nandito ang pamilya mo, babalik at babalik din siya. Hindi ako naniniwalang makakapagtago siya habang buhay at hindi na magpapakita. Biglang nawalan ng masabi si Song Yaoji. Sa ganitong bulag na paghihintay, may maaasahan ba talagang magbabago ang isip ni Sir Mu? Pakiramdam niya, malabong-malabo itong mangyari. Pagbalik nila sa kumpanya, si Tang Ching ang unang-unang sumalubong sa kanila. Hindi na niya napansin ang mabigat na timpla ng mukha ng dalawa. Boss Leo, bakit po wala si kuya mo ngayon? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi ko makontak. Ano po bang nangyari sa kanya? Tiningnan siya ni Leo Ruyan ng may madilim at namumulang mga mata. Malamig nitong sinabi, hindi na siya papasok dito kahit kailan. Ha, bakit po? Bakas ang matinding pagkalito sa mukha ni Tang Ching. Tiningnan ni Song Yaoji si Tang Ching. At pilit itong sinensyasan gamit ang mga mata. Doon lang napagtanto ni Tang Ching na medyo mabigat ang tensyon sa paligid. Napasulyap siya kay Leo Ruyan. At nakitang sobrang sama ng timpla ng mukha nito. Kaya hindi na siya nang ahas pang magtanong. Iniwas na ni Leo Ruyan ang kanyang tingin. At tuloy-tuloy na pumasok sa opisina. Sakalang lumapit si Tang Ching sa tabi ni Song Yaoji. At hinawakan ito sa braso. Anong nangyari? May problema ba? Tiningnan lang siya ni Song Yaoji. Bigla siyang nawalan ng ideya kung paano ito ipapaliwanag sa kanya. Kaya kusa siyang umiwas at tinangkang itago ang totoo. Wala to. Umalik ka na nga sa trabaho mo. Hoy, sabihin mo na kasi. Nagmamadaling nagtago si Song Yaoji sa sarili niyang opisina. Naguguluhang tiningnan ni Tang Ching ang dalawang pinto ng opisina. Ano ba talagang nangyayari? Gustong alamin ni Tang Ching kung ano ang sitwasyon. Kaya naman pagdating ng uwian sa gabi, diretso niyang hinarang si Song Yaoji sa loob ng opisina. Assistant Song, ano ba talagang nangyayari? Walang magawang napatingin sa kanya si Song Yaoji. Bakit ba masyado kang mausisa? Ano bang pakialam mo rito? Anong walang pakialam? Magkaibigan kaya kami ni Muge. Tumingin sa kanya si Song Yaoji, parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Kaya napilitan siyang ikwento ng mabilisan ang buong nangyari. Biglang napatayo si Tang Ching mula sa pagkakaupo. Galit na galit siyang pinandilitan si Song Yaoji. Ikaw talaga, nung nasa ospital tayo, niloko mo lang pala ako para makipagsabuatan sa inyo. Sumakit agad ang ulo ni Song Yaoji sa narinig. Namumutla siya sa inis, at nanggigigil na sinabing Tang. Secretary Tang, parang awa mo na, pakinggan mo naman yung main point, pwede. Anong main point? Ang punto rito pumanaw na si lolo mo. Iyon ang main point, di ba? Tumingin si Song Yaoji, at nagmamadaling sinabi. Sinabi ko nang ang misunderstanding lang iyon Wala talagang kaalam-alam si Boss Leo. Palusot, puro palusot lang yan. Kung totoo nga yung sinabi mo noon, na talagang walang namamagitan kay Boss Leo at sa ito Cheng na yun. Bakit niya uunahin pa ang ibang lalaki? At iiwan ang sarili niyang asawa? Napanganga si Song Yaoji, at biglang hindi rin niya malaman kung paano magpapaliwanag. Isang pagkakamali, sunod-sunod na. Aminado siyang may mali nga siyang nagawa. Kaya sobrang nagsisisi si Song Yaoji ngayon. Kung nalaman lang sana niya ng maaga, gagawin niya ang lahat. Mapigilan lang si Boss Leo na lumipad papuntang ibang bansa. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Tang Ching. Buti nga sa kanya, kung ako lang, kahit isang araw, hinding-hindi ako makikasama kay Boss Leo. Hihiwalayan ko talaga siya. Tapos, hinding-hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya habang buhay. Habang sinasabi ito, sobrang galit na galit si Tang Ching. Nanggigigil niyang sinabi wala ni isang matinong babae. Mga sinungaling. Pagkasabi nito, padabog siyang tumalikod. Pero pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya si Leo Ruyan sa labas. Malamig na nakatitig sa kanya si Leo Ruyan at sinabing tapos ka na ba? Natauhan si Tang Ching. Saglit na umiwas ang kanyang tingin. Kahit na ang tapang niyang ipagtanggol si Muge kapag nakatalikod ang iba. At umabot pa sa pagmumura.